Hanggang uli makakakilala tayo. Hindi ng Panginoon na magpapatuloy. Napakapalad po natin na ating pinapaunlakan ng panyaya ng Panginoon na makinig sa salita. Ano po mga kapatid, napakahalaga po na ating bigyan ng pansin sa salita natin. Kasi lahat ng bagay, huwag mo yun eh. Naglaman, kasunod na yan. Pag sinugo natin ang panyaya ng Panginoon, ito yung ay mga panggaling nito. At ito rin ang ating magiging pati ang pag-aras natin sa Panginoon. Binigyan natin siya ng panahon dito sa ating karamihan ngayon. Bising-bising sa Panginoon sa Isabela. Bising-bising sa mga bagay na akala nila hindi nasapa kaya na kanya. Pero sa atin, napakahirap sa atin. Mahirap dumangan, di ba? Mahirap sa atin. Pero, kapag ito'y naitanim na sa ating puso, kayo mismo, ika'y papayag na hindi niyo bubuklatin ang salita ng Diyos. At manghihinahin kayo. Kaya sa mga oras ito, salamat. Kabila na ilang tayo, sa mga Panginoon, sa mga people, sa kanyang pangalan, dahil naroon sa ating Panginoon. So, kaya po ba tayo na pinig ang salita ng Panginoon? Out muna tayo, out muna. Okay? Surwali. Ayan. So, okay? Okay, magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat. Wala pa yung building 2022 kasi alam nila alas 12 eh. No? So, umanyo po, ang lingkod nyo walang ngipin. So, okay lang so. Yan, so, tayo po yung magsisimula na at mamaya pag-pipray ni Pastor Wally ang ating kanila. Awit muna tayo sa Panginoon. Awitin natin, kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ang buhay at tuwagan. Ang pangalan niyang banal, kailan kakanyan. Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y pagburan. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay at tuwagan? Ang pangalan niyang banal, kailan kakanyan. Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Lord, patuwari sa pagbulang panalangin. Kayo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama. Alam namin kami narito ngayon at iniwan namin upang mag-aral sa iyong mga salita. Alam namin yung gagalingan namin. Hindi lang po
salitaan mo. At alam natin kung kami ay nandito sa mundo ito, ay physical namin kinakain. Namin ginagawa para kami mabuhay. At hindi naman po ngayon. Ang salita mo rin ang bumubuhay sa amin upang magkaroon kami ng kagalingan at kalakasan at paggabay sa aming buhay at sa aming mga kapatid at mga anak at sa manugang sa mundo. Samahan kami sa ganito na kalakasan. Kung may karamdaman po tayo, Tamit na lang sa pangalan ng Kristo na Amen. Amen. Okay, patuloy po natin po rin ang Diyos sa oras pong ito. Sa oras pong ito ay patuloy natin siyang dakilain, sambahin sa pamamagitan ng mga papuring awit. Pag po tayo makarinig ng salita ng Diyos, kaya po natin, napurihin po natin siya, dakilain po natin siya sa mga oras pong ito. Ini-welcome din natin sa mga oras pong ito, yung mga nanonood sa FB, sa YouTube channel, Lotong Visayas at Mindanao, sa mga oras pong ito. So, welcome po kayo sa gawain sa Building 23 at 22 sa oras pong ito. Hallelujah. Tayo po yung mahal sa Panginoon, pwede nyo po gamitin ng mga kamay sa mga papunta. Purin po natin ang Panginoon. Katapatan mo, Diyos! Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo, iwagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Duwalagin ka. Isang pakatapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, iwagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhati ka, Panginoon, Panginoon, kay buti sa amin. Ikaw lamang ang tanging sa sambahin. Awitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Awitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway, hanggat sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di magbabago. Kay buti ng Diyos, sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin ka, O Diyos, ang tanging alay ko, ang tanging alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka, O Diyos, ang tanging alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tuloy po natin po rin ng Diyos, continue to worship the Lord. Patuloy po natin siyang dakilain sa pamamagitan ng mga papuring awit. Yes, the glory, Lord. Hallelujah, Lord. Tinatas ka namin sa kalgitnaan po namin sa lugar nito, O Diyos. Lord, dalangin namin ang lahat na narito, O Diyos. Ikaw ay kanilang mapapurihan, mapaglingkuran, at mapasalamatan sa buhay nila, Panginoon, na pinagkalingin mo sa kanila sa lugar nito, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, O Lord, glory, glory. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay, sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Minsan sa katapatan mo, O Diyos, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Lord, pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay, sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin, ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging
kita. Aawitan kita at pupurihin Panginoon. Kay buti mo sa akin, awitan kita. Awitan kita at pupurihin Panginoon. Kay buti mo sa akin. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway, magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang tanging alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ko ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, madalasay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Kay nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo, Lord, purihin ka, Panginoon, sa Espiritu ng Diyos.
Ang mga awiting ito, God, ay inaalay namin sa iyo bilang pagsamba namin sa iyo, Diyos, sa Espiritu sa katotohanan, sa mga bagay na hindi nakikita, Panginoon, sa mga bagay na hindi nahihipo, Panginoon, unang hawakan ng aming mga kamay, sapagkat ikaw ang Diyos na malikha nitong langit at ng lupa. Ikaw, Panginoon, ay Diyos, ay Espiritu, kaya narito kami upang kay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, katulad ng hangin, Panginoon. Bagamat hindi namin nakikita ang hangin, pero naniniwala kami, ang hangin ay nasa aming kalagitnaan. Ganon din, O Diyos, bagamat hindi ka namin nakikita, naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan, sapagkat ka may sabi pa rin, Jesus, 2 man o 3 na nagatipon sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, ang mga awitin na aming inawit, ay naalay po namin ito para lamang sa iyo, O God. Kaya purihin ka, samahan niyo po kami sa hapong ito, O Diyos, sa lahat na narito, pagpalain niyo po sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito magsabi ng Amen! Mon, i-share mo na. Mon, o i-share. Magandang ang Diyos kasi minsan lang ang pasimulaan ko talaga. Sige po, puna po kayo, baka may maupuan po kayo. Yan. Ang Yan. pag-ibig kasi ng Diyos ay malawak. Yan. Una, nililigawan kasi pag may gusto ang isang lalaki sa isang babae, sabi niya, nililigawan ko. Napakita. Nakuna. Isang tayo rin, ganun din mga babae, tinitignan din natin ang katangian ng isang lalaki. Mabubuhay ba ako nito? Tayo ba akong pakainin ito? Tayo ba akong talagang bibigay ang gusto ko? Kasi nag-iisip ka, di ba? Tayo din, ganun din, nag-iisip din ng lalaki. Mahal na mahal ko to. Sabi ng lalaki, mahal ko hindi talaga ako pipilitin kong bang akita sa anumang paraan. Maging sino ka man. Ganun din po ang Diyos. Iniligawan tayo ng Diyos. Ngayon minsan, nagkasal na kayo. Sa unang pagsasama, desisyon sa sarap. Sa sarap, matigaya. Sa sumputan, wala. No? Pagdating sa trial, kasi pauno sa talaga sa buhay natin, pag binati tayo masaya. May nagkaroon tayo ng problema, kung pagbayad sa bahay, pagbayad sa ilaw, pagbayad sa tubig, ano kakainin natin. Ngayon dapat po talaga ng pag-ibig. Sabi mo, sinumpa kayo ay pag tayo minamahal ng Diyos, kayo lang mo nagkukulang kasi nasa Kanya na lahat. Hindi niya may bigay ang blessing kung ano niya may kulang sa inyo. Hindi niya maibigay. Bakit? Sasabihin, bakit, Lord? Tagal-tagal ko na, lumulod at nanalangin sa'yo. Lumulod na ako sa Quiapo. Pupunta na ako sa simbahan. Sa lahat ng church, pinunta ko na. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Gano'n, nandito pa kami. Iniisip ko. Kasi minsan disappointed sila. Kung mahal mo ako, pag-isan mo muna ako. Kasi baka may kulang eh. Kulang kaya kulang. Hanapin mo yung kulang. Hindi nga lang yun. Hanapin mo yung kulang sa Diyos. Eh bakit kulang eh? Sabi nga eh. Sabi babae. Sabi ng Diyos, dapat sumunod ka ang iyong asawa. Sa una, sunod. Sa pangalawa, hindi na. Tapos ganun din ang lalaki. Mahalin mo ba lalaki ang iyong asawa, pero hindi niya minamahal. Pagkatapos din doon, na ang lahat dyan, check.
pera ka na, doon naman ako sa kabila. Bakit? Sabi niya. Ano? Bakit? Kasi minsan tayo, pag tayo mag-asawa na, hindi na ako magpapapili. Hindi na magpapaganda. Ayoko na, hindi na ako mabay. Asawa ko na yan, hindi na ako papalitan yan eh. No. Hindi niya nakikita sa'yo, disappointment sa'yo. Pero kailangan may pagtitiis. Kung ang lalaki ay walang pagtitiis, at ang babae walang pagtitiis, magkakaroon na kayo gusto ko. Paano kayo bibigay ng isang blessing? Hindi ka tuloy makakagalaw. Fighting is fighting. Fighting is fighting. Bakit? Una talaga, ang salita ng dapat ang mamuna. Sa point. Ang gusto ko lang ibigay ng point dito yung the word of God is differentiated. Your faith is unto Him in all. Narinig po natin ang salita. Pag hindi nagsasalita po ang Diyos, minsan kakalabanin tayo ng katanang. Wala ka namang salita ng Diyos, mamaya bigyan kita ng problema eh. Minsan eh. Wala kang panlaban sa akin. Wala kayong memory verse eh. Ano yung panlaban siya? Sige, sabi ng Diyos kay sa Satan. Eh kaya mo lang pinagpapalayan dahil laging ano, mayaman niya, kaya lagi sumasamba sa'yo. Wala namang salita ng Diyos yun. Subukan mo. Susubukan kayo ngayon. Pupuntahan kayo. Sabi niya. Yun nga, kung ano siya itong Diyos na meron siya. Sabi niya, gawin mong bato. Sabi ko, Jesus, tinukso siya. Gawin mong bato ang tinapay na ito. Sabi nasusulat. Hindi ka sabi niya nasusulat. Hindi lang sa tinapay ng masunukoy. At pag kayo tinukso ng Diablo, paano ngayon ang word na sasabihin sa kanya? Anong panlaban mo ngayon? Ito, disappointment. Bakit ako naghihirap dahil sa police ka? Tingnan niya, pag binasa po natin sa Mateo, meron dun po na bago ka manalangin sa akin. Batiin mo yung kagalit mo. Ang magawa ka eh. Paano ka? Disappointment sa'yo. Ba't kita yung... Hindi ko bibigay sa'yo yung hinihingi mo. Oo. Sabi sa papasabi sa akin, gusto mo niya. Disappointment tayo dyan. Wala kayong word of God. Sasabihin niya. Kaya napakalaga po. Pag nag-aaral po, kailangan bawat araw-araw po, dapat meron tayong memory verse, yung Bible tayo sabi. So sister, bukas ito, John 3:16 ka, sabihin mo nga bukas. Mamaya, dumating ang Diablo, tuksuin ka. Anong pang-word of God na sinabi na yun? Opo. Ano sinabi sa'yo? Sige pa, ang dami po sa Bible din, mababasa nyo ngayon pag dumating kayo. Ano panlalaban nyo ngayon? Doon na po nag-disappointment ng Diyos. Kami lang po talaga pwede mangaral sa inyo, pero nasa inyo. Wala sa amin. Sasabihin lang sa amin kung ano kahalagahan ng salita ng Diyos. Because sabi, God, in the beginning, created as God. Ginawa niya ang mundo ito. In the Genesis 1, ginawa magkaroon ng ganyan. Kahit nga yelo, gusto niyo lagay ng lupa eh. Kaya niyang gawin. God is a miracle. God is good enough. Diba? Bakit tayo nangangamba? Kahit ba mag-music kami, tayo na mamay may kalibitin. Kasi kung lang yung pambayad, kalibitin. Babayaran yun. Diba? Kasi wala akong pambayad. Ano ngayon ang gagawin mo? Sabi niya, sige. Sabi niya, kailangan po pag tayo ay nag-aganda sa Panginoon, kailangan siguraduhin po natin, sabihin natin, anak,
handa ka ba mahal yan habang buwan? Kailangan din natin kasama ang kami. Diba? Yun na po ang disappointment sa atin ng Diyos. Ngayon, nakaupo tayo, naglalaba tayo. Anong memorable sa inyo? Wala. Di ba po, naglalaba tayo, naglulo tayo. Sana meron tayong memorable sa doon. Meron tayong Bible man lang na sa inyo. Minsan lang, kasi ang Diyos, kasi niya masapapalad, sabi niya ang nakikinig. Iyon po. At may mapapalad din. Yung memorable siya, pag sinabi niyo, eto na, simulan niyo na. Ngayon na po umpisa. Pero bago natin umpisahan po, dapat po kailangan natin tanggapin muna natin ang Diyos sa puso natin. O sino po ba hindi pa tumatanggap? Panginoon. Tayo po yung makasalanan, tanggapin po natin ang buong puso. Pastor na po, Ayan na, so sila natin si Pastor Wally at magandang hapon po sa ating lahat, no? So now, ilang bang number ng building ng 23? Ilan ba sila? Ilang tao? Nasa 100 100 plus. Mami pa kasi pastor ha? Di sila nila. So, okay lang. So, sana yung magkaroon tayo ng time para po, yung building 23, umuulang sila, no? Pero, bagay alam sa isang usapan eh. Kasi nagsimula tayo ng alauna. Siguro babagawin siguro na, okay lang ba yung magsimula tayo ng alauna? No? Para maaga tayo matapos. Pag ikaw, tapos na tayo kumain, no? Tapos na. Yan. Para masabi ko rin sa building 22, alauna. Kasi, pag alas 2 kasi parang wala pa namang alas 2 eh, no? Yan, no? So tuwing Huwebes po, ang nyo pong Bible, ay tuwing Sabado, no? Sabado na alauna, no? So sana ay mag-ano po tayo. Kami po yung nagagalak sa inyo pong pagdalo, sa inyo pong pag-atin. At ako'y naniniwala nagagalak din ng Diyos. Amen. Kasi narito po kami hindi po sa ng aming sarili, kung narito po kami sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. No, sabi nga, ibahagi nyo ang salita ng Diyos na walang bayad, libre. Libre po ito, wala po tayong babayaran, no? Ang salita ng Diyos. Kaya sa oras pong ito ay, kung ako po hindi nyo pa kilala, ako nga pala, sino po nakakilala sa akin dito? Dito lang sa atin. Kilala nyo ba ako? Yan. Ako nga po si Pastor Alan. Senior pastor po ako ng Disciple of Jesus Christ Mission Church. Yung pangalan po ng simbahan po natin. Pero hindi po yun ang dinadala natin dito, no? Hindi po yun aming ipinangangaral dito. Ang ipinangangaral po namin dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Ang salita po ng Diyos, sinasabi lang namin sa inyo yung pangalan ng simbahan namin kasi yung po parang bahay namin. Na kumbaga sa pamilya, yun ang bahay na tinutuluyan namin tuwing araw ng linggo, paglinggo. Doon kami. Nasa building 8 po ang ating bahay sambahan, yung Disciple of Jesus Christ. Doon po. At meron rin tayo dito sa building 30. Yan po ay binigay sa atin ng chairman. At yan, magkakaroon din tayo ng sambahan din dyan. Kaya dapat doon kayo, kaso lang alam ko, parang kami kayo pumunta ron. Kami na lang pumunta rito. Okay lang ba? Amen? No, kami na lang po ang pumunta rito. Kasi minsan nag-antay kami ron. 2 o'clock na, wala pa rin. Sabi ko, umabot na ng 3 o'clock, wala pa rin. Sabi ko, pag dumating sila, pag 3 o'clock na, dumating sila, tapos na tayo. No? So, yan. So, sa sunod po ng Sabado, ang ating time, last, alauna. No? Ha? Bago mo, pero buwan mo kasi minsan, kailangan din natin ang minsan, may iba dating konti-konti. Oo. At least, simultan lang alauna, kahit mga 2:30, di pa, ano yun, di ba? Kung may mga katanungan kayo. No, kung may mga katanungan. Ulong sabi po kayo na magdala ng puan. Kung may mga upuan po kayo, pagtapos, buhat nyo, huwag nyo po sa iba, kayo lang ang sarili nyo upuan. Pero sabi nga, baka sumikap tayo, no? Pero yun, okay lang po, kahit nga, kami po, sanay po kami sa ganito. Hindi po kami nadidistract sa ganitong gawa. Hindi, isa naman po ron.
Kaya ayaw ko siya kung sanay kayo, kami ron. Ha? Kaya sabi niya na maingay man o hindi, sanay po kami roon. Basta importante, nandiyan po kayo. Ngayon po, ay handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. So sisimulan ko po ang ating pong pangangaral patungkol din po sa born again kasi baka hindi nyo po alam kung bakit kayo ay tinatawag na born again. Ako po, born again po ako, no? Ito ay itinuturo po namin ito sa mga bagong starting, no? Para masubabayan nyo po yung aming pagtuturo ay para step by step po tayo. No? Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo kung bakit tayo tinatawag. Sino pang mga born again na dito? Born again? Ay, hindi pa. Catholic po kayo. So, galing po tayo. Ako po galing din po ako doon sa Catholic din ako. So, sabi nga, ang born again hindi po ito religion. Ang born again, ito po ay relasyon natin sa Diyos. Personal na relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung sinasabi mo, hindi ka pa born again, wala ka pang relation sa Diyos. Wala ka pang relation. Kasi naparito si Kristo para maipanganak tayo muli. Ma-born again tayo muli. Ibig sabihin maipanganak na muli kasi nagkasala po ang tao. Nang magkasala ang tao, nahiwalay po siya sa Diyos. Nahiwalay. Dati ang tao ay binubuo po ang tao ng body, soul, and spirit. Nung magkasala ang tao, namatay sa kanyang espiritu. Kaya nabubuhay na lang siya sa body and soul. Body and soul. Ibig sabihin, ang tao ay nanggaling sa lupa. Amen. Ang tao ay binubuo ng body and soul. Ang spirit, ito yung bigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng buhay. Para magkaroon tayo ng buhay. At ito rin yung galing sa Diyos na magdadala sa iyo patungkol sa Diyos. Amen. Dahil ito nakakakilala sa Diyos. Ito nakakakilala sa Diyos. Kaya nung mamatay ang iyong espiritu, wala ka ng communication sa Diyos. Parang cellphone lang yan. Ang cellphone, buo ang cellphone. Pero kapag walang signal, may silba ba ang cellphone? Walang silba ang cellphone. Bakit? Kasi hindi mo matatawagan yung gusto mong tawagan. Kasi nga wala kang signal. So ganoon din, ang tao, ang pinakasignal ng tao sa Diyos ay ang kanyang espiritu. No, ang kanyang espiritu. So ito yung pinakasignal natin. Kaya kailangan mo ma-born again. Kailangan mo maipanganak na muli. Ngayon, ano nga po ba ang ibig sabihin ng bagong kapanganakan o pagiging bagong born again? Una, ang bagong kapanganakan ito ay nilarawan bilang isang bagong nilalang. Isa kang bagong nilalang. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya kapag nagpag-isa ka na kay Kristo, bago ka nang nilalang. Ibig sabihin, meron ka ng bagong pagkatao, bagong buhay. Bagong buhay. Ibig sabihin, dalawa na ang nabubuhay sa iyo. Nabubuhay ka na sa body and soul. Buhay na ang iyong espiritu. Ibig sabihin, buhay na ang iyong espiritu, ang kailangan ng espiritu ay ano? Ay ang salita ng Diyos. Ang kailangan ng ng soul natin ay ano? Ay ang pagkain dito sa mundo. Kasi ito yung nanggaling sa lupa. Kaya, nung patay pang espiritu mo, wala kang ginawa, kundi ang bigyan ng kahalagaan ng iyong soul. Bigyan ng kagustuhan ng iyong soul. Pakainin na pakainin. Ang iyong espiritu, wala pa, patay pa. Kaya kapag niyayaya ka sa Bible study, ay, busy ako. Bad, Bible study, ating kasabay, ay, wala kasi yung panahon dyan eh. O, yayahin mo, inuman tayo. Yung ginagawa niya, iiwan niya yan. May mabalikan pa naman yan eh. Inuman tayo. Kasi yun ang gusto niya. Yun ang buhay niya. Patay pa kanyang espiritu. You know? Patay pa kanyang espiritu. So yan ang kailangan niya maisilang, mabago. Magkaroon ka uli ng panibagong buhay. No? So, inilarawan ng bagong nilalang. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 15, hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao,
Ang mahalaga kung siya nga ay naging bagong nilalang. Kung siya nga ay naging bagong nilalang. Ibig sabihin, meron ka ng bagong pagkatao, bagong buhay. Ang bagong buhay mo yan, na kumpleto ng pagkatao mo, mayroon ka ng body, and soul, and spirit. Hindi ka lang nagugutom dito sa pagkain sa mundong ito, kundi nagugutom ka na rin sa mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, itong napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Ito yung napapakinggan natin, ang salita ng Diyos. Ito yung pagkain ng ating espiritu. Kapag lumakas ang ating espiritu, yung body and soul, nadadala natin ito sa gawain ng Diyos. Amen. Yung body and soul, nadadala natin ito sa gawain ng Diyos. Sapagkat ang soul, ang gusto lang nito, kalayawan, karangyaan, kasaganaan. Yun ang gusto ng soul. Yung mabuhay siya dito sa mundo na mayroong karangyaan. Wala siyang pahalaga sa gawain ng Diyos. Bakit? Patay ang kanyang espiritu. Kapag buhay ng kanyang espiritu, mayroon na rin siyang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Pagpapahalaga. Kaya ang bagong kapanganakan, ito ay nilalarawan ng bagong nilalang. Pangalawa, ang bagong kapanganakan, ito ay nilalarawan bilang isang bagong buhay. Yan, meron ka ng bagong buhay. No? Kung nakikilala niyo po si Ramon, may bagong buhay yan. Nung dating buhay niyan, alam mo ang dating buhay niyan? Patutukan mo, anong dating mong buhay? Laging makapuno ng record sa barangay natin. Magnanakaw po yan. Baka sabi ng chairman, wala nang ibang laman dito. Ayan. No? So yan ang patutuo na kung paano siya nagkaroon ng bagong buhay. Na ang dati niyang buhay dati na isang magnanakaw, isang adik, kung ano mga ginagawa niya, nung makakilala sa Diyos na buhay kanyang espiritu, na kumpleto ang pagkatao niya, nagkaroon siya ng body, soul, and spirit, hindi lang siya na nagbibigay ng panahon sa kanyang pangangailangan dito sa mundo, kundi nagbibigay na rin siya ng panahon para sa gawain ng Diyos. Amen? Nagbibigay ka na rin, bibig sabihin, napakahalaga na sa iyo ang gawain ng Panginoon. No, ang sabi doon sa Romans chapter 6 verse 1 hanggang 14, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa espiritu. Kaya mayroon tinatawag na buhay espiritual. Yung buhay spiritual na kung saan ay namumuhay ka sa mga bagay na spiritual. Kaya meron tinatawag na paglagong spiritual. Merong mature na spiritual at maging baby Christian na spiritual. So doon ay kapag buhay ng espiritu mo, meron ka ng bagong buhay na nanggagaling sa Panginoon at hindi ka na nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Mayroon ka ng bagong buhay na galing sa atin Panginoon. Kaya sabi noon sa Galatia chapter 2 verse 13 hanggang 15, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan na kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So doon ay makikita natin ang bagong buhay. Ako dati sinasabi ko, dati akong Katolik. Alam niyo po ba ang Katolik kung saan nanggaling? Alam niyo kung saan nanggaling? Ang Katolik ay nanggaling saan? Sa
Roma. Dinala rito sa bansang Pilipinas para tayo ay sakupin. Sakupin. Ayun, nasakop tayo ng Katolik. At ngayon, diniklara na ikaw ay Katolik. Ngayon, umalis sa mga Romano sa bansang Pilipinas. Anong iniwan? Kanilang reliyon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinabi mong Katolik ka pa, alipin ka ng Roma. Nagbibigay ka ng buwis sa pamamagitan ng pagbibigay nyo ng ikapo. Pagbibigay ng ikapo, doon nagpapatunay na alipin ka pa rin ng Roma. Ngayon, kapag sinabi mo born again, kanino ka alipin? Alipin kanino? Ni Kristo. Alipin ka ng ni Kristo. Kumbaga sa hindi ka na Katolik, ikaw ay born again, alipin ka na ni Kristo, malaya ka na, pinalaya ka ng Diyos dahil nakapakinggan mo ang tinig ng Diyos. Si Kristo ang daan papuntang langit. No? Hindi po relihiyon. Kaya pag sinasabi mo pang Katolik ka, ibig sabihin alipin ka pa rin ng Roma. Romano ka pa rin at nagbibigay ka pa rin ng buwis at katunayan na ikaw ay nalipin ng Roma. Ngayon, pag sinabi mo ng born again ka na, hindi ka na alipin ng Roma, alipin ka na nino ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya na yung kinikilala mong tagapagligtas. Siya na ang kinikilala mong Diyos. Siya na ang kinikilala mong Panginoon ng iyong buhay. Hindi na yung relihiyon na nakagisnan po natin. Sa pangatlo, ang bagong kapanganakan, ito ay nilarawan bilang spiritual na muling pagkabuhay. Bilang spiritual na muling pagkabuhay. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 7, noong una patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag niya sa atin, ng habag ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa, dahil sa ating pagsuway, naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandang loob. At dahil dito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So doon ay makikita natin yung buhay, yung bagong kapanganakan, ito yung tinatawag na buhay spiritual. Binuhay na ng Diyos ang iyong espiritu. Kaya nakikilala mo na ang Diyos. Kilala ba natin ang Diyos? John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Ngunit dumating ng panahon na ngayon na nga na mga tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat yan sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kung kaya kailangan mo maborn again para makilala mo ang Diyos. Makilala mo ang Diyos. Huwag lang po sana tayo masasaktan. Maraming mga tao na sinasabi nila kilala ang Diyos, pero totoo hindi nila kilala ang Diyos. Paano natin mapapatutunayan na ang mga tao hindi nila kilala ang Diyos? Sa pagsamba nila sa Diyos. Kung ang pagsamba mo sa Diyos ay hindi sa Espiritu sa katotohanan, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil ang totoong nakakakilala sa Diyos, sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Huwag po tayo masasaktan. Galatians chapter 4 verse 8. Ano kasulat doon? Noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alitin ng mga Diyos-Diyosan. Huwag lang po tayo masasaktan. Binasa lang po natin yung salita ng Diyos. Amen. Amen. Galatians chapter 4 verse 8. Noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alitin ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin yung mga Diyos-Diyosan, mga revolto na yan ang nagpapatunay na hindi nyo kilala ang Diyos. Kaya kailangan nyo maborn again. Amen? Hello? Amen. Kailangan nyo maborn again. Sinasabi namin ito, hindi namin kayo sinasaktan. Kundi sinasabi namin ito para malaman nyo kung anong ibig sabihin ng born again. Ang ibig sabihin ng born again, mayroon ka ng bagong pananampalataya, nananampalataya ka na sa Diyos, sa Espiritu, at sa katotohanan.
Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan mo mabuhay sa Espiritu. Kaya sabi sa banal na kasulatan, doon sa Colossians chapter 2, verse 12 hanggang 14, sa pamamagitan ng bautismo na libing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos sa muling pagkabuhay na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ang sabi sa banal na kasulatan, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Ganon din ikaw. Kailangan mo rin mabuhay sa Espiritu. Katulad ni Kristo. Katulad ni Kristo. Kaya ikaw ay tinatawag na born again. Kaya ikaw ay tinatawag na born again, sumasampalatay ka na ngayon sa Diyos na hindi mo nakikita. Ganon ang pananampalataya ng mga born again. Ibig sabihin, kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang born again, hindi po ito reliyon. Ang nagtatagbo ng born again ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan maipanganak na muli, ma-born again. Now, ma-born again. So, yan po. No? Makikita natin dito na sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan mong may panganak na muli. Last but not the least, pang-apat, ang bagong kapanganakan, ito ay nilarawan bilang anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay born again na, ang tawag sa iyo ay ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kapag sinasabi mo hindi ka pa born again, kapatid, hindi ka pa anak ng Diyos. Kasi patay pa ang iyong espiritu. Patay pa ang iyong espiritu. Ang sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 3, verse 3 hanggang 7, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan, sa sinapupunan ng kanyang ina, para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, maliban ng isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. Ang tao ay pinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Kayong lahat. Bakit? Kasi sabi niya, hindi ka makakapasok sa karya ng langit. Kaya, proud po tayong sabihin na born again tayo. Kasi, yun ang nagpapatunay na kilala mo na ang Diyos. Kilala mo na ang Diyos at alam mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran. At ang pagiging born again, ito yung pagiging anak ng Diyos. Sabi nun sa John chapter 3, verse 16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang mga tao, kundi upang ito'y iligtas sa pamamagitan niya. So doon, sinasabi ng Biblia, iisa lamang anak ng Diyos yun, si Kristo. Kaya kailangan mo sumampalatay kay Kristo para ikaw ay maging anak ng Diyos, para may ipanganak ka sa Espiritu. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkaluban niya ito ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya yung lahat ng tumanggap kay Kristo, sila ay pinagkaluban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag anak ka na ng Diyos, buhay na ang iyong espiritu. Naglilingkod ka na ngayon sa Diyos sa mga bagay na hindi mo nakikita at sa mga bagay na hindi mo nahihipo. Sabagat ang Diyos ay napakalaki. Siya ang may likha nito ang langit at ng lupa. At ang mundong ito ay patungan lamang ng kanyang mga paa. Apakan lamang ito ng Diyos. Ang mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng isang larawan para sabihin natin ito ang Diyos. Saka ayaw ng Diyos yun. Sabagat
Ang sabi sa John chapter 3 verse 20, Galatians chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayo ay anak ng Diyos. So proud po tayo, no, na tayo maging anak ng Diyos. Para pag-alis natin dito sa mundong ito, sa ayaw nyo po sa indo, ayaw nyo po sa hindi, aalis po tayo rito sa mundong ito. Ako, Pastor Wally, si Ramon, dati nga araw, alis po kami rito. Niniwala po ba kayo ron? Amen? Lahat po tayo, naglilingkod ka man o hindi, aalis ka rito sa mundong ito. So sabi sa Biblia, ang mamatay at mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Ibig sabihin, habang naglilingkod ka kay Kristo, nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. No, sabi doon sa 1 John chapter 3 verse 9 hanggang 10, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sabagat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya mga born again Christian, napakahirap maging born again. Alam niyo po kung bakit napakahirap? Marami kang bisyo na tatanggalin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya sabi niya, ayaw ko ma-born again. Nasa iyo naman yun. Kung gusto mo, kung ayaw mo sa langit, magpatuloy ka. Kung gusto mo sa langit, hayaan mong baguhin ka ng Diyos. Amen. Hayaan mong baguhin ka ng Diyos kung gusto mo sa langit. Dahil wala kang magagawa kung wala ka kay Kristo. Kahit baguhin mo man ang sarili mo, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, hindi mo rin kayang baguhin ang sarili mo. Sabagat ang makapagbabago lamang sa buhay natin at buhay ko, buhay natin lahat, ay wala rin iba kundi ang Diyos. Siya lamang ang makapagbabago sa atin. Yun ang ibig sabihin ng born again. Binago ka ng Diyos dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nawa sa oras pong ito, mayroon po tayo na intindihan ng born again, ito po yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Hindi ka pwede ma-born again kung wala ka pa kay Kristo. Kaya ka na born again dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Ang binago sa iyo, ang binuhay sa iyo ng Diyos ay ano? Ang iyong espiritu. Kaya buo ng pagkatao mo. Mayroon ka ng body, soul, and spirit. At buhay ka na ngayon. Kaya kapag buhay ng espiritu mo, naglalaban ang body and soul. Ay, naglalaban ang soul at ang spirit. Pagdating ng Bible study, ang sabi ng soul, sarap manood ng TV. Dito na lang tayo. Sabi naman ng inyong espiritu, hindi, may Bible study. Punta tayo roon. Kaya naglalaban ang dalawang ito. Sabi niya, naglalaban ang espiritu at sa kanyang soul. Dahil ang gusto ng soul, manood ng TV, matulog, o anumang gagawin. Ang gusto ng espiritu, pupunta sa ganitong gawain. Dahil ang gusto ng espiritu, paglingkuran ang Diyos. Amen. Ang gusto ng espiritu, paglingkuran ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Ang gusto naman ng soul ay kalayawan, karangyaan, o dito sa mundo. Kaya dalawa na ang nabubuhay sa iyo. Kung manaig ang espiritu, nandito ka ngayon. Amen po ba? Pag nanaig ang soul, wala ka rito. Kasi hindi pwede magkahiwalay ang soul at saka yung spirit. Kung nasaan ang soul, nandoon ang spirit. Amen. Kung nasaan ang espiritu, nandoon ang soul. Nandoon ang soul. Hindi pwede nandoon ang soul mo nasa bahay. Ang espiritu mo nandito. Hindi po ganon. Magkasama po yan. No? Magkasama po yan sa isang katawan. Amen. No? Kaya po rin ng Diyos, sa oras po ito, baka meron may dudugtong ang ating mga kapatid. Meron pa tayong oras. Sinasabi po ng ating pastor na bakit nagtatalo kung dumalo ng spirit, ng laman, tutol. Dalawa po ang naglalaban sa ating pagkatao. Yung tinatawag na lumang pagkatao, ito yung kalaban ng bagong pagkatao.
Alin ba ang nabago sa atin? Yung loob. Hindi talaga. Kasi kurap na to eh. Pakasalanan na ito eh. Babalik at babalik sa alabong ito. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan. Utos ng Diyos eh, kailangan may panganak muli. Ang original na salin sa English, regeneration. Maipanganak ka muli. Hindi para ilabas ka ng magulang mo sa sinapupunan. Pero sinasabi ng interpretasyon ng pananaw ng Nicodemo, kundi maipanganak ka, mabuhay muli ang spirit mo dahil namatay, nalayo. So pag nabuhay ito, yun ang tinatawag na sinasabi ng ating pastor, si Corinthians 5:17, wala na yung lumang pagkatao, bago na siya. O dati sabi niya, ginamit ako na ilustrasyon, ano ba? Sino ba ako dati? Yung lumang Ramon, ito yung magnanakaw, adik, at lahat ng kasamaan po na sa akin. Nang hold up ako ng Bombay. Sure, tingnan mga Bombay ngayon, malakad, wala, yung araw, pag sinabayan ko yan, bay. Ang Bombay na kilala ako, hindi alam nila, pag malayo pa na kasi, ako yung siga-siga sa akin lang dati. Hindi pa ganito katawan ko, malakas. Ako yung active. Pag malayo pa lang ako, nakanda na sila ng nungnik na tanduan. Parang hindi ko dito. Ganun ako. Marunong ko akong tao, masama akong tao. Masama. Pero, hindi po ako nagbago dahil sumali po ako pag-ibig born again. Sabi nga ng ating pastor, ang born again at religion. Ang born again is a deeper relationship coming from God. So, ako po, nung araw, pari-parehas yung paniniwala natin. Tulad bukas dapat, kung hindi ako nakalaya dyan, fiesta, di ba? Ganyan din paniniwala ko, pero dahil sa mga gawa ng Diyos, ang Diyos, ang bakit, inawag niya ako, hindi para magpakasama, meron siyang ipagagawa sa akin. Ano yung ipagagawa ng Diyos? Number one, ang ating salita, at sa lahat, naniniwala kami na ang bawat isa rito, ihanda ng Diyos ang puso niya, hindi ka makinig sa salita namin. Hindi ako pinagtulakan ng misis ko, kamag-anak ko. Hindi na din ka pang bago ka. Kasi ang pamantayan po ng sanlibutan ito. Kapag masama kang tao, ano sabi ng tao? Iparehab mo yan. Pakulong mo yan. Para magbago yan. Ang tanong, magbabago mo pag nasarehab? Hindi. Pakulungan, magbabago ba? Hindi pa rin. Tama ang ating paso. Ano ang pagbabago? Walang imposible. Ang binago sa atin yung panloob. Nilabas na lang natin, kurap na ito, nakakasala pa tayo. Sabihin, bunagi dyan, nakakasala pa rin. Nakakasala tayo, minuto, nagmumura tayo eh. Diba? Pero, ito lang maganda. Dahil binuhay ka muli ng Panginoon, mayroong comfort. Sa Tagalog, mayroong kapanatagan. Kapag nagmura ka sa iyong anak, hindi mo siya nasadya. Ang pagpangarap ito. Ha? Ito nga. Yun ang comfort. Yun ang mahalaga sa tao na binuhay mo. Kapag wala kang comfort, ibig sabihin papatuloy ka sa ginagawa mo, ay hindi ka na bunagin. Hindi ka talaga tinawag mo. Yun lang po. Salamat po. Then, no? Kay Wally, baka meron ka pang, no? Mayroon ba tayong kultura? Pag-nabaan natin pa, medyo nabitin kanina, pero sabi niya sa Corinthians, 2 Corinthians, sabi niya, pag tayo'y namatay, meron tayong katawang panglangit. Kasi hindi niyo makatawan yan. No? Babaguhin yan. Pero pagdating po natin doon, ang promise kasi ng Diyos, bakit tayo dito naghihirap? Kasi may kamatayan tayo. Ang promise ng Diyos, eternal life. Buhay wala na sa Ay, yun na wala sa atin. Hindi natin makakontrol ng kasamaan ng mundo. Kasi wala na, nalas na tayo ni Satanas. Nagpusin na tayo. Oh, kainin mo itong puno na to, magpagkilala ng mabuti na magiging matalino ka, magiging para ka ni Diyos. Yung tree of life, yung po yung word of God. Hindi na muna pinakain mo. Kasi pakakainin ko nila. Dinayo yun ng Diyos ng siya kay Eva at Adan eh. Baka pag sinain nila, mabuhay na walang hanggang sila, di na sila mamatay, patuloy silang pagkakasala. Kaya tinago muna ng Diyos. Ganun tayo ngayon, tinatago sa atin ng kalaban ng word. Hindi rin natin mabasa ngayon kasi wala eh.
Yun po ang eternal life. Ang ibig sabihin ng word of God natin binabasa sa Biblia. Yun po ang magpapaliwanag sa atin bakit tayo dito nagdudusa. Bakit tayo nag-groaning, nahihirapan kasi wala tayo. Salita na eh. Pag na naumpisahan na natin yun, unti-unti na tayo mababago, doon na po tayo, makikita nyo. Yung dati yung sakit mawawala. Yung dati yung kahirapan. Kaya mababago. Magiging masipag kayo. No? Ay, kailangan maging masipag ako. Kailangan mabuhay. At pag walang word of God tayo talaga, napaka-ibig. Makita nyo yung mga tao yun. Word of God. Ganun din po ang mga anak natin. Hindi natin masaway sa TV. Sa gadget niya. Puro ganun na lang. Sige, eto. Charbox tayo. Hindi kasi walang po. Yun po talaga. Doon na po natin na napansin, kumundo na itong makasalanan na. Kaya minsan talagang hindi mo muna kami masisi dahil kaya nagsipilit namin sa puso, ibigay sa iyo, pakainin namin kayo ng salita ng Diyos. Kaya wala din, kasi hindi mo na maisiksikin nyo kasi yun talaga ang eternal life. No? It's the promise of God, we have the eternal life. Ganun din ang mangyayari sa atin pag namatay na tayo, eternal life na ako. Buhay na wala nang ano pa gusto niya? Lahat din complete. Hindi ka na maghirap. O dito, kaya tayo nandito. Kaya kung namatay ako, wala akong paggagalingan. Yun ang tanong ng dati. Kasi nung panahon ng Old Testament, wala kasi hindi pa namamatay si Jesus, wala pang eternal life. Dito pa sila sa kaisipan. Nung mamatay si Cristo at binalay niya ang kanyang buhay, doon po nagkaroon ng eternal life. Kasi yun po ang salita ng Diyos na dapat natin kainin araw-araw kada minuto. Minsan kahit, sana may salita ako ng Diyos para ako laging malakas. Unti-unti nyo, pag pinahawakan nyo na yun, ito na eh. Ito yun. Lord, ngayon kayo humingi. Lord, pagbaguhin mo ko ba, baguhin na. Automatically, pag may word of God na, unti-unti na kayo magiginawaan. Unti-unti na po kayong yayaman. Kasi natututo na po kayong manumasipat. Hindi na kayo pala sigaw. Hindi na magagalit ang mister nyo. Wala pang pagandang pagkain. Yun ang ibig sabihin nung nagkakaroon ka ng disappointment o iwanan ka tuloy. Ay, ang misis ko, naghahanda na. Kailangan taguro ito ng pera. Nananalangin tuloy. Nagiging malakas kayo kay Lord kasi nananalangin ka na. Sana baguhin naman ito. Isip ko, mabigyan na ito ng pagkain. O, yun po ang magagawa niyo po. Yun po ang God is a miracle. If we have not to right, wala po kayong salita ng Diyos, hindi niyo mapapaglabanan. Kaya sinasabi ko, kaya hindi pinakain sa atin nung araw yun kasi mabubuhay tayo ng eternal life. Dalawa tayo. Pwede tayo masama, pwede tayo mahuli. Hindi po gano'n ang Diyos kasi mahuli. Alam niya yung masama niya. Doon na talaga ang ginhawa. Binabalik po. Then, so, purihin ng Diyos. May natutunan po ba tayo? Amen. So, purihin ng Panginoon. Kung may mga katanungan po kayo, magtanong po kayo. Mga 5 minutes, baka may tanong po kayo. Wala po lang mathematics. Bakit? Meron po ba kayo mga tanong bago tayo magtapos? Tanong po kayo. Kung magtanong, open po. Sige, sasagutin po namin. Hindi po sa pamagitan po ng salita ng Diyos, yung po sa Biblia mong gagaling natin sa Diyos, hindi po sa amin sa sarili. Bakit? Hindi po, tanong. Meron ba? Ako, Pastor. Kaya sige. Bakit po tinatawag na born again? Saan po nagagaling sa litanong? Sa John 3:3 sa John 3:3:5 kasi dalawa po tayo eh. Minsan hindi pa natin nasabi. Ang pinangas sa tubig ay pinangas sa laman ay laman nga. Ang pinangas sa espiritu ay espiritu. You know, dalawa po tayo. Eh, panglangit po, nang kinarate ng Diyos ang langit at lupa, dalawa po, may mundo po sa langit. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 15:39-40. May katawang panglangit. Yeah. So, kaya po yung, ang tanungan ng tama,
saan ang galing ang born again? Oh. Ang born again po, sinabi ni Jesus Christ, di ba? Nung nandito siya sa mundo, sinabi niya, maliban, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban, John 3:3 po yun, hanggang 7, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa karanang langit. Kailangan natin. At huwag kayong magtaka sa sinabi sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Kasi nga, namatay na ang iyong espiritu nung araw na yun, nung magkasala sa Adan at si Eva. Kaya ang layunin niya, kaya siya nagkatawang tao, para mabuhay muli ang iyong espiritu. Kaya tinawag ka na born again. Kasi dati buhay yan. Namatay yan nung magkasala. Kaya kailangan muling mabuhay. Kaya tinawag ka na born again. No? Mabuhay muli ang iyong espiritu. Kaya kilala mo na ngayon ang Diyos. Paano ito nabuhay? Nung nakipag-isa kay Kristo. Galatians 2 Corinto 5:17, ang lahat nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Binago na. So yun, nakita natin. Kaya kapag sinasabi ng isang tao, hindi po ako born again, wala pa siyang personal na relationship kay Kristo. Kasi mabuborn again ka lang kung sasampalataya ka kanino? Kay Kristo. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon at sarili ko sa inyong buhay. No? Yan. Naadawan po ba natin na kung saan ang galing ang born again? Kay Kristo po, sa bibig ni Kristo yon ang born again. No? Sa Kanya ay galing. Kaya kung mayroon man nagsabing born again, si Kristo po yon, hindi po kami. Si Kristo. No? Kaya si Kristo ang ating pong sasampalatayan at paglilingkuran. No? Yan, salamat sa katanungan. Magdala po tayo ng Biblia para kung mababasa niyo po. Kasi napakalaga po na nagkakaroon po tayo ng verse. Kasi isa po yung talagang ating para tayo ay may panglaban. Okay, so hindi po makapagdala. Kailangan ng Biblia po. Parang nababasa po natin. Yung po yung memorize nyo rin po yun na po ang... Ayan. Para bago tayo magtapos, magtatanong, pwede kayo magtanong, ha? Sasagutin ko ng kapamilya. Kasi mas mahaba pa kayo pinagsusunod na lang po. Kasi wala po tayong Biblia, hindi po na. Okay, yung ano pa ipicturean ko po yung attendance mamaya, ha? Mamaya pagkatapos natin. Wala naman yung building 23, no? Hindi po lahat po tayo tumayo. Ay, kay Ban 23, ang 22 pala wala. Ang 22 wala. Yan. Ayan, tayo sa Panginoon at isi-closing prayer ni Pastor Ramon mamaya. Ayun po natin give thanks with the grateful heart. Give thanks. Hallelujah. Give thanks. We are grateful. Give thanks unto the Holy. Give thanks because si Ramon sa huling panalangin. Ilang Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na hindi kami dapat masawa na maitaas ka namin, makapurihan ka namin. Mapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na kayo ang nag-uusip sa amin na magbahagi kami ng mga salita. Kapag kanyang mga salita tulad ng sinasabi ng lingkod na si Pablo na hindi niya itinakaya ito sa mga ito ang kapangyarihan ng Diyos
na makapagliligtas sa bawat sumasampalataya. At sa nanampalatayang ito, Panginoon, alam namin na hindi ito nanggagaling sa amin, kundi ito ay galing mo sa amin para kami sumasampalataya. Wala kaming naambag, anuman, ginawa, iba na ang suling gawa mo, Panginoon, para kami ay dinutan ng pagkakas. Sa mga sandali ito, Panginoon, kung paano po kami dinala sa lugar na ito, na ligtas at mapayapa. Ganun din po, O Diyos, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Hingin sa presensya mo, samahan mo kami na makakita kami sa aming pansamantalang tirahan, na baon din namin at taglay ang mga salita na itanim sa aming puso, na ipindi namin maibahagi, lalo sa lahat po sa aming mga mahal sa buhay, na maibahagi namin ito, Panginoon, na hindi lamang tumago sa kabilang tenga at lalabas, kundi alam namin na dire-diretso ito sa aming puso. Samahan mo kami, O Diyos, paliwanag namin ito kung ano aming natutunan sa aming mga pag-aaral ng mga salita. Sa aming pag-uwi, Panginoon, natitiyak namin, baon namin ang kapayapaan, baon namin ang kakalakang Panginoon sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, ang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless po. Tapos na po ang ating Bible study. At may iwan po si, ano? Ay, Nako sa mga ba yung ano natin, yung adaptive natin. Ay kasama. Meron po tayo ng Pag ano ha? mag-member verse po. O dito pa rin. Sabado sis, dito pa rin tayo. OIBS, doon. OIBS, dito. Okay. Building 30. Yung baka yung Merkulis, baka doon na rin Bible study natin. Kasi nahirapan sila pumunta ron. Diba? Punta tayo sa building 30 pa, makita mo yun.